On this episode, 4x4 pickups, Toyota Hilux Tamaraw, 200 plus na sedan, meron 7-seaters, utility vans, bidding guide at the end of this video. Kaya tara, pisahan na natin. Let's do this! Noong umpisa, simpleng saya lang ang shinare ko. Uy, naka-jackpot ako ng murang repossessed na sasakyan. Parang kwento lang sa inuman or sa barbero, pero parang chismis sa barangay, bigla na lang dumami ang nag-message. Boss, baka may mahanap ka rin para sa akin. Tito, pangarap ko talaga magkasasakyan, kahit gasgas konti. Okay lang. Siguro dahil hindi naman ako ang nagbebenta, naging natural na honest at transparent tayo. Walang budol, walang paasa at walang fresh unit, pero mukhang galing na pala sa Fast and Furious drift scene. Hanggang sa kung saan-saang bank stockyards na tayo napadpad, minsan mukhang abandonadong movie set. At dito na naging lingguhang pastime ang paghahanap ng sasakyan para sa ating mga masugid na manonood na gustong laging updated. Let's do this! Ating inaantay guys, up for bid na ito this week. This is 2025, sariwang Toyota Hilux Tamaraw 2.4 GL, drop side, diesel automatic transmission, black one color, 28,000, 066 mileage, DCA 4413, non-NCR registered, pero Dasmariñas, Cavite lang ito, hindi tatawid ng dagat. Diesel engine, 722,500 from a 1 million brand new price. Poging-pogi ng black one color, oh. Toyota Hilux Tamaraw, 2 RFIDs, stock mugs and stock tires pa yan, oh. Bridgestone. Duravis ang kanyang gulong. DOT 2025, oh, bagong-bago. This is a 215/65 R16. 28,000 na tinakbo, layo na. Around 80% red life. Pakasimple nito guys. The old antenna, rain visors. Drop side ito. Not for hire. Hindi pala spag, oh, yung kanyang pick up bed. Kapal pa ng gulong, pwede pa yan. Mga 30,000 kilometers. Sa rear, wala pa masyadong dilapidated na parts. Ang paint, mga panels, walang gustong gumasgas at bumangga dyan. Purong-purong lata yan. Sa loob, andun yung mga maintenance booklets. Automatic transmission nga, oh. May seat cover, binigay libre ni agent. Meron na rin siyang plastic pa. Tachometer, maayos lahat. Hindi binaha na unit, solid na solid. Matagal na nating hinihintay. Pwede nyo nang ibid. Kung gusto nyong maporma at astig ang inyong panghakot, lipat bahay, sa farm. Perfect na perfect ito guys. Hindi ko na imo-model dahil si Coco Martina ang nag-model nito. 2025 Toyota Hilux Tamaraw 2.4 GL, drop side, diesel. Automatic transmission ito. Black one color, 28,066 mileage. Dasmariñas, Cavite, registered na unit. Diesel engine, 722,500 pesos minimum bid price from 900 plus to almost 1 million pesos. Brand new price ng unit na ito. Ito na ang pinakamurang 4x4 guys na diesel engine pickup Japanese car na up for bid for the year.
Sa tingin ko, wala nang tatalo dito sa minimum bid price. This is a 2020 Nissan MP300 Navara 2.5 liter VL na 4x4. 7-speed automatic, modified front bumper. Ayan, kita mo naman. Ganyan kasi guys, pag pinapalaki nyo ang gulong, kailangan baklasin nyo yung front bumper. Kabitan nyo ng modified na front bumper para madaling ikot. Mugs and tires with dents and scratches all over the unit. Aftermarket din ang suspension. Galaxy black color. 114,254 mileage. NCR registered na. Ayun, may pakonsuelo naman pala. Diesel engine, 722,500 pesos minimum bid price. Ang brand new nito guys, nasa 2 million to 2.2 million na. 4x4 to guys ha. Na automatic transmission, VL. So nasa 2 million, pinapabid na lang ng 771,000 kasi may 722,500 dahil may 114,000 mileage. And naka-aftermarket na kasi ang suspensions. Pati bumper niya. Ayan. Pangit din ang pagkagawa. Oh. May space. Yun, ganda ng suspension. Oh. Naka-fuel na mugs na rin pala to. Yan yung mga hindi nila sinasabi guys sa spec sheet at online. Pero yan ang makikita ninyo pag nanonood kayo ng mga vlogs natin every week. Ayan, naka-fuel mugs. Original niyan, around 200,000. Isang set. Grandlander ang kanyang tires. So this is a 265/60 R18. Pero ang lapad oh. Match na match sa fuel mugs. Black garnish, rain visors, roof rail, 360 view camera yan guys. Ganda oh, kinis pa nung kanyang mga guys, body. Yun, metal hitch pa dito sa rear. May rear cameras, dalawa oh. 1, 2, pang 360 view. And may rear sensors din. Ang pogi naman ito. Navarang pula. May bed cover pa, libre na. Kalak nga lang yung pick-up bed. Di natin mabuksan. Yun, medyo high mileage, 100,000 plus. Pero sisiyo na sisiyo yan sa diesel engine ng Japanese car na Nissan. Kasi pag diesel engine, around 300,000 kilometers ang recommended overhauling ng engine. So ito, nakaka 100 plus pa lang guys. 30% pa lang yan ang overhauling recommended mileage. Sa body guys, ang ganda pa niya. Rear bumpers, tolerable, re-repaint nyo lang yan. Tow hitch, kawawa hindi dikit sa inyo. Galos. Pag may dumikit sa likod, tibag. Sa loob, ang ganda ng leather seats. Maintenance booklets. Hindi siya mukhang binaha, guys. Ayos na unit. Naaninag nyo ba? Ako lang yung naaninag. Black kasi, ang kapal ng tint. Pero naaninag ko, hindi siya binaha. Hindi rin yata ito abuti ng baha. Pwede ito pang lusong sa baha eh. Yun lang. Yung aftermarket bumper. So, meron talaga tong hinahanap na magiging bidder or customer. Parang nai-inlove na nga ako sa kanya eh. Oh. Kasi I'm also a Nissan Navara owner pero syempre minsan nagsasawa ka sa stock at basic, di ba? Minsan hindi ka mapakali, hindi mo alam ang gagawin sa pera. Kaya ito, si first owner.
Alam na alam niya ang gagawin sa pera niya. Diyan napunta. At pag kayo ang nanalo sa bid, baka sa inyo na patungo ang kanyang 2020 Nissan NP300 Navara 2.5 liter VL 4x4, 7-speed automatic, modified ang front bumper. Ayan, pumogi naman, hindi lang na-maintain ng mabuti. Pag kumindap yan, poging-pogi na yan. Mags and tires, may dent scratches all over the unit. Wala naman akong nakitang masyadong scratches. Tolerable pa. Pwede pa sa maselan. Galaxy Black. 114,254 mileage. NCR registered. Diesel engine 722,500 na lang. Minimum bid price. Poging-pogi ka na. Baba mo lang ang salamin para kitang-kita ka. Na napaka-pogi mo. Dahil ang kapal ng tint, hindi ka makikita na pogi ka pala. Yun, ikutan pa natin yung iba guys habang nasisilip ninyo ang ibang mga units up for bid in the upcoming weeks. Yan yung mga ipapabid nilang sasakyan. Abang-abangan natin. This is the 7-seater up for bid this week guys. Ito yung 2025 sariwang Mitsubishi Expander GLS. Uy, push button to start to. 1.5G ang makina. 2-wheel drive, automatic transmission. Graphite gray metallic color. 11,993 mileage. NCR registered. NKP 6816. This is it. Gas engine 771,900 pesos. Minimum bid price. Halos ka presyo lang na minimum bid nung Navara na 4x4, no? 2 RFIDs running unit. Hindi pa nagpop ang tow hitch, fog lamps. Gulong niya, ilan na ba ang tinakbo? 11,000 mileage. Ayun, mga 80% red life pa naman ang gulong. Maayos yung front grille, front fascia. Ayun, light scratches. Yan yung pinapakita natin ng mga honest issues. 2 RFIDs, rain visors, chrome door handles, chrome linings. Unang langhap, ang bango, may ruler, may hanger. Malinis pa naman ang kanyang mga seats. Manibela, infotainment system, may plastic pa ang kanyang visors. Ano to? Pamaypay. Pamaypay, oh. Na organic. Biodegradable. Pamaypay. Second row seats. Check. Third row seats. Ayun, maayos. NCR registered na unit. Ang sikip dun. Pasingit kaya tayo. Sa likod, merong rear wipers. Shark's fin antenna. May rear cam ba to? Expander. Ayun, may rear cams. Black color na tire rotation na pala to. Parang mas manipis na yung gulong sa likod. Check natin ang engine. Ayan, deodorant ni first owner, Rexona Men. Dito na nagdi-deodorant si first owner. Engine, tinitingnan natin kung ideal oil levels and other fluids. Parang marumi lang yung engine bay. Pero mukhang hindi naman binaha. Check natin. Fluid levels. Kasi pang pamilya to, di ba? Kaya naman kung yung pamilya ninyo, dadalhin ninyo at isasama tapos biglang magbe-breakdown ang inyong sasakyan. Kaya dapat i-check nyo lagi ang oil levels, tire pressure. Ayun, for a gas engine, medyo madumi na to guys. Kailangan na niya ng PMS.
Pero ideal levels pa naman. Ang kanyang oil, battery, check, bagong-bago. Yan yung stock issued na battery. Coolant levels. Saan ba coolant ito? Ito. Ideal levels pa. Engine, wala masyadong oxidation. So baka alikabok lang yan guys at singaw-singaw. Maluwag-luwag yung engine bay. Yan ang makina ng Mitsubishi Expander GLS. 1.5 liter CVT automatic. Abang pinupulot ko ang aking listahan for today, let's take a last look. This is a 2025 Mitsubishi Expander GLS 1.5 G two-wheel drive automatic transmission, graphite gray metallic color. 11,993 mileage, NCR registered gas engine, 771,900 pesos minimum bid price. Cheapest sedan up for bid this week. This is the murang-murang MG 2024. Ito na MG5 Core 1.5 CVT automatic transmission with dents and scratches, defective engine, black color, 33,177 mileage, MBF, non-NCR registered dito. Gas engine, 245,000 lang minimum bid price sa presyong NMAX. Naka steel rims, may hubcap, naka stock tires pa na Maxxis. 195/65 R15, malaki-laki na rin yan for a sedan. Flat ang front tires, medyo manipis, around 70% red life. Inalambre ang kanyang Gensan plate. Yun, mula General Santos City pala to. Flat ang dalawang front tires dahil manipis na nga guys. Net blue. Yan, black na black ang color. Blacky di black. Maninipis ang gulong. Ikutin natin, ang daming malalaking langgam dito nakatira sa puno. Ayaw natin i-invade ang kanilang habitat. Yan, Brit Dynamic. British technology. MG5, pero Shanghai acquired na ang company, kaya China car na siya considered. Last look on this cheapest sedan up for bid this week. This is a 2024 MG5 Core 1.5 liter CVT automatic, dents and scratches, defective engine, black color, 33,177 mileage. Gensan registered unit, gas engine, 245,000 na lang minimum bid price. Presyong mamahaling motor na guys. Good luck sa mga bidders at may magagaling na mekanikong kaibigan dyan. Kayang-kaya buhayan ito guys. Up next guys, this is a China car, pero ito yung accredited part supplier ng Toyota sa China. Dahil ayaw nila ng Japanese brand, pero Japanese accredited sa China. Itong GAC. This is a 2024 GAC. MCO 1.5 TG 7-wheeler, 7 WDCT GL automatic transmission, temporary CR. Kunin nyo lang yan sa kasa or sa agent. Towed, not in running condition, defective transmission with flat tires, spare tire used and installed. Snow white color,
25,395 mileage, non-NCR registered, FAS. Gas engine, 624,000 minimum bid price. Yan, no? Naka-improvised plate. May front cameras for the sensor. Daytime running lights. Ang laki ng gulong. 235, 55, R19. Malaki pa sa SUV at sa mga pickup ang gulong pala nito. City Comfort 225. Ito yung mga door handles niya, guys, na naka-embed. Parang Cybertruck siya sa gilid. MQ GAC. 3-eyed sensor sa rear cameras, rear spoilers, walang wipers. Yan, high-tech ng camera. Makinis lahat ng panels, pero hindi daw running. Pero bakit hindi naman nag-pop yung tow hitch niya? Kasi usually pag towed unit, dun sa harap nila pinaparada. So I think this is a running unit. Palitan nyo lang ng battery. But don't take my word for it. Puntahan nyo dito. Yun, maraming chismis guys na ang mga GAC cars ay mostly Toyota parts din ang ginagamit kasi sila yung accredited sa China ng Toyota brand. Kasi bawal nga ang Japanese companies sa China. So they have to accredit GAC para mag-supply ng mga Toyota parts at Toyota cars from Japan to China. Last look. This is a 2024 GAC MQ 1.5 TG 7-wheel DCT GL automatic transmission. Temporary CR. Kunin nyo lang sa agent yan. Ibibigay yan sa inyo. Towed, not in running condition. Mukhang running naman. Hindi nag-pop yung tow hitch. So, replacement of batteries lang siguro to. With flat tire and spare tire used and installed. Snow white color, 25,395 mileage, non-NCR registered gas engine, 624,000. Minimum bid price. Mahal rin ang mga GAC, guys. Siguro yung mga ganito, this is around 1.5 to 1.6 million pesos din. Brand new price. Pinakamurang SUV naman, guys, na up for bid this week. This is 2019 Chevrolet Trailblazer 4x4. Z71 LTZ 2.8 liter diesel engine, automatic transmission, damaged seats declared. All panels have deep scratches except for the hood. Black meat kettle, 240,877 mileage. Grabe pala, no? MAI 6709, non-NCR registered. Diesel engine, 490,000 na lang, guys, 4x4 ito na diesel, 240 ang mileage. 60,000 kilometers na lang, kailangan nyo nang ipa-overhaul. 4-eyed sensors sa front. Running unit to, hindi pa nag-pop ang tow hitch. Fog lamps, buong buo. Bagong-bago ang gulong. Around 80% red life. Black Hawk Hishede. Di na to stock tires pero stock mugs pa. Poging-pogi, Grayish gunmetallic ang color. 265/60 R18. Ayos pa yung front grille at front fascia niya, may libre pa ditong wrench. Baklas yung isang rain visors. May mga garnish. Okay yung paint, guys, sa right side. Sa rear, meron siyang 4-eyed sensors. Merong rear cams. May nakasilip na little girl. Merong poging-pogi na roof rail. Rear wipers. Ganda pa, Ganda pa tong unit na to, guys. For this price, Kaya lang, Trailblazer, no? Alam niyo naman kaming mga tito. Toyota lang ang gusto. Duramax Diesel Trailblazer. Yan. Mura na rin bentahan itong mga,
Chevrolet sa market. Kasi before known ang Chevrolet na nag-overheat. So, ang daming garnish, rain visors. Wala akong nakikita masyadong gas-gas. Pwede pa to sa maselan. Pwede pa sa masisela. Non-NCR registered nga lang and mataas ang milyahe. Pero 4x4 to guys, oh. Alam nyo naman ang lifespan ng diesel engine na 4x4. Pangmatagalan. Last look on this 2019 Chevrolet Trailblazer 4x4. C71 LTZ 2.8 liter diesel engine, automatic transmission, damaged seats. All panels have deep scratches except for the hood black. Meat kettle, 240,877 mileage. Non-NCR registered. The plate starts with the letter M. Diesel engine, 490,000 pesos minimum bid price. Try nga natin kung bubukas. Wala nakalock guys. Kailangan i-request natin yung susi mamaya. Ayun, the L300 up for bid this week. Ito na yun guys. Mga naghahanap ng pangnegosyo. Pwedeng sakayan to ng mga passengers, tauhan, pwede ring pang cargo, pang delivery. This is a 2025. Sariwang Mitsubishi L300cc with FB body, dual AC na, manual transmission, polar white color, 16,879 mileage. NCR registered, an EZ5013. Diesel engine, 531,200 pesos minimum bid price. Gulong, makapal pa oh. Yokohama Supervan 356 ang gulong. 16,000 pa lang mileage. Saka makakapal tong mga ganitong klaseng gulong guys. Around 80% red life pa yan. Diesel engine, syempre, reliable, matibay. Private, keep distance. Ayan, may mga sticker na. Hindi nyo na kailangan tanggalin. Yun, may plastic pa ang mga passenger seats. Yung gitna, ayun, medyo lang, dilapidated na yung paint kasi mukhang maraming hinahauling na cargo. And ito parang merong paint stains. Mukhang kaya naman tanggalin ng yan. Buffing. Right side panels, makinis. Sa rear, makinis. Gulong, pwede pa. Kaya pa yan tumakbo ng 30 to 40 kilometers, 1,000 kilometers. Las Piñeros friendship sticker. Uy, BF sticker pa oh. Non-resident nga lang pero valid until 2025 yan guys. Bago lang to ah. Mahal pa naman ang sticker magpakabit sa BF. Marami ka kasing mapupuntahang lugar. Makakapasok ka na ng Las Piñas, Parañaque hanggang Alabang, Muntinlupa kung may BF sticker ka. Last look, mga nagpapahanap na pang negosyo. Ito na yon mga boss. Ma'am at Sir, 2025 Mitsubishi L300cc with FB body with dual AC manual transmission, polar white color, 16,879 mileage, NCR registered, diesel engine, 531,000 and 200 pesos minimum bid price from 900,000 ang brand new price niyan guys. Up for bid this week guys. This is a Ford American, maluwag ang interiors nito. Ford Territory na 2022 1.5 liter EcoBoost, titanium automatic transmission, Panther black color, 39,550 mileage, NCR registered unit. Ang laki ng camera sa harap. This is a gas engine, 400,000 na lang, minimum bid price, oh. 1.3 million ito nung brand new.
Dream car ito ni wifey at maraming mga lady drivers na paborito na sasakyan ito because it can park on its own. Stock mugs and stock tires pa to na Goodyear Assurance with a size of 225/50 R18. Kasing laki na ng mga SUV at pickup. May mga garnish, push button, leather seats, unang langhap. Di na natin papasukin. Papakita ko na lang sa inyo. Ayan, yung mga fungus. Alam nyo na ibig sabihin yan. Posibleng may naipon na tubig or binaha. Push button to start pala to. Iron Man, no? Ganda. Kaya lang, ayan guys, yan yung indicator na binahang isang sasakyan. Matagal nagsettle yung water kasi, kaya yung mga leather parts nagkakaroon ng fungus. Matinding detailing ito. 400,000, no? From 1.3. Second row seat, spare tire, ayan, may mugs pa. Pati yung mga door handles, handrest, may fungus na rin. Carpets, ayan. Second row seats lang pala to, walang third row seats. Gas engine, rear wipers, territory, titanium. Ito yung mga sasakyan which can park on its own. 4-eyed sensors sa rear cams, shark fin antenna, roof rails. Ito yung spare tire. Nasa loob yung tire na may mugs. Ford Territory. Pagandang sasakyan ito. Ang daming high-tech features, ang daming alarms. NCR registered. Uy, Tetuan Extension Office, Zamboanga City. Pero letter N, no? Ang plate. NCR New Registration Unit. Ayun, NCR East. So, NCR registered ang LTO, pero nasa Tetuan Extension Office, baka ang ano nito, Registry of Deeds, nasa Zamboanga City. Not sure. Yun lang yung data na i-reveal natin sa inyo. Yun kasi ang nakalagay sa OR at sa CR. 4-eyed sensor sa front and the camera rin sa front. Running unit to guys. Ayan o, hindi pa nagpapanto hitch. Gulong niya medyo manipis na. Ilan na ba tinakbo nito? 39,000. Ayun, manipis na nga. Around 70% red life. Panther black color yan, no? Binaligtad lang ang Black Panther. Sorry, 6-eyed sensors pala to sa front. Tingnan natin ang makina. Total, nakabukas naman na. Ayun, EcoBoost. Ford engine. Yan, kita nyo yung mga oxidation. Yan talaga, pag binaha guys, may mga oxidation parts and nagfufungus ang kanyang leather seats. Kaya minsan disadvantage rin ng leather. You know? Yan, matinding detailing lang. 400,000 minimum bid price. So pataasan ang minimum bid price guys ha. Hindi yan yung presyo na. Maraming nagtatanong, Tito Rich, yan na ba ang presyo? Bibilin ko na. Hindi po, pataasan at bidding po dito sa pinupuntahan nating mga bangko. Last look on this 2022 Ford Territory 1.5 liter EcoBoost Titanium Automatic Transmission Panther Black Color. 39,550 mileage. NCR registered ang kanyang CR, pero yung release of shuttle mortgage, I'm not sure kasi may Zamboanga ako nabasa dun sa OR. So you'll have to check na lang. Gas engine, 400,000 minimum bid price from a 1.3 million brand new price.
with slight oxidation sa engine and fungus inside the leather seats and manibela. Up for bid this week, guys. Ito pa yung isang Mitsubishi Mirage G4 KBB 7515. This is a 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, dents and scratches, damage from bumper and trunk door. Red metallic color, 20,675 mileage, gas engine and NCR registered, 326,800 pesos minimum bid price. Running unit yan, no? Hindi pa nagpop ang tow hitch. Bezel, dahil GLX lang, non-NCR registered. 2025 ba to? Parang 2026 na. Kasi may mga black na nag-garnish yung kanyang front grille. Makakapal pa ang gulong, Yokohama stock tires and stock mugs pa yan. Around 80% tread life. Dents and scratches, damage bumper and trunk door. Oo nga, ayan guys, oh. Nakaluwa na yung front bumper. Papa-align nyo lang yan. Kayang-kaya i-align niya na yung manong latero. So, yun ang honest issue niya. Declared ni Security Bank. Napaka-honest ni Security Bank. Di tulad ng ibang bangko, ayoko na lang mag-mention kung sino. Bulong ko na lang sa inyo. Ayun nga, oh, light scratches, rear bumper, and eto nga guys, oh, sa door. Ang galing napansin pa nila yon at dineclare pa nila yon. Ay, ito nga, laki. Yan yung mga pinapakita natin na honest issues pag tayo ay nag-iikot every week. Ayan pala. Yun, pwede pa naman sa maselan. Kung mas maselan kayo sa akin, hindi pwede sa inyo. Last look, this is a 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, dents and scratches, damaged front bumper and trunk door. Red metallic, 20,675 mileage, gas engine, 326,800 pesos na lang minimum bid price from 800,000 pesos na brand new price. Ito naman yung Mitsubishi Mirage G4 guys na up for bid this week. Check out natin. May color red, may color silver. This is the red one, 2527. 2527 is a 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, red metallic color, 20,628 mileage, CCG 2527. Ayun, Pampanga registered unit, gas engine, 304,000 pesos minimum bid price from an 800,000 brand new price. Check natin kung anong mga issues. GLX, so naka-ano lang to, bezel, kayo na mag-upgrade ng kanyang fog lamps. 20,000 mileage, kapal pa naman ang gulong, stock mag, stock tires pa. Ayan o, Blue Earth Yokohama, around 80% red life pa. Medyo disaligned yung front bumper, pero minor lang. Yan talaga pag mga sedan guys, tumatama-tama minsan sa mga parking gutter. Yun, light scratches, rear bumper. Right side panels, makinis. Left side panels, makinis din. Nakita natin kanina.
Yokohama stock tires and stock mugs. Yun, medyo disaligned lang ang kanyang front bumper. And na-tow na siya, guys. Either hindi na isurrender ng matiwasay or hindi running unit. Yan, o. Yan yung indication. Nag-pop na yung tow hitch, guys. Big sabihin na tow na itong unit. Or hindi na siya running unit. Flat din yung rear tires. No signs na binaha. Maayos naman yung floor carpets, manibela, seats, infotainment system. Meron pang plastic. Pati ang kanyang mga visors. Kaya dinikit to. 676A. Tinanggal niya. Minsan marami kang palaisipan na pag-iisipin ka kung ano nangyari sa mga repossessed cars talaga eh. Kaya minsan kung ano-anong fury na lang rin yung naiisip ko at lumalabas. So yun, nag-pop lang ang tow hitch, guys. Not sure kung running, hindi naman dineclare na binaha. So mukhang running unit. Baka na itow lang. So I think naman running unit. Towed unit nga lang. Last look dito sa non-NCR registered 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 GCVT automatic red metallic color, 20,628 mileage, CCG 2527, kaya sinabi kong non-NCR kasi hindi letter N nagsisimula ang kanyang plate, letter C. Gas engine, 304,000 minimum bid price. Okay, ito yung mga cluster ng Mirage, guys. And meron ding isa pang cluster dito. And may isang unit dito na up for bidding din this week. So, hindi lahat ng unit, guys, up for bidding. Meron lang silang sineselect na mga units na up for bidding kasi yan ang meron ng documents. So, yan ang pwede nating i-bid at pwede nating mapanalunan. Kasi hindi naman tayo pwede pumunta dito at sabihin, ito ang gusto ko. Bangko pa rin nagde-determine kung may document na yan or wala at pwede nang ipabid or ibenta. This is another Mitsubishi Mirage, non-NCR registered pa rin. This is a 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 GCVT automatic transmission. May deep scratches daw on the front bumper and normal light scratches were also observed on the unit. Titanium gray metallic color, 30,401 mileage. FAQ. Parang mura, no? FAQ. 6061 gas engine, 326,800 pesos minimum bid price. Mas mataas minimum bid price niya dun sa 20,000 mileage. 30,000 mileage na siya. Hindi pa nag-pop ang tow hitch nito, which is a good indicator na sure kayong running ang unit. Bezel pa rin, kayo na mag-upgrade ng fog lamps. Ganyan talaga lahat ng GLX. That is normal. Then, deep scratches on the front bumper. Ayan pala yung sinasabi niya, na deep scratches. Pero pwede pa yan sa maselan. Kung maselan ka. Yun lang pala issue. Kaya pala mas mahal ang minimum bid price nito. Napaka-minor lang ng issue. Rear bumpers, maayos. Left side panels, right side panels, maayos din. And 30,000 ang mileage niya, kaya medyo manipis na yung gulong, lalo na yung front set of tires. It's around 60% tread life na. Sa loob, silipin natin. Ayun, maganda ang seat covers, walang signs ng binaha. May plastic pa ang kanyang infotainment system. Wala ng plastic ang kanyang visors. Ayun, nakikita ko rin yung set of tools.
Kompleto. Last look. Mitsubishi Mirage 2024 GLX 1.2G CVT automatic transmission. Deep scratches on the front bumper and normal light scratches were also observed on the unit. Titanium gray metallic, 30,401 mileage. Non-NCR registered, starting with the letter F ang kanyang plate. Gas engine, 26,800 pesos minimum bid price. At eto naman guys, yung mga units na up for bid next week. Toyota Hilux Tamaraw, napakaraming Vios, Avanza, may GAC dito. Toyota Light Ace. Uy! Toyota Hilux. Toyota Hilux yan, oh. Abangan natin. Commuter Deluxe na Toyota. Dami na, parang 3 na nakikita kong ano guys. Hilux Tamaraw. Yan, maraming Vios. Abang-abangan nyo lang guys. Toyota Veloz. Mga up for bid in the upcoming weeks. Paano mag-bid? Eto, sige. Buti pinanood nyo hanggang last part ng ating episode for this week. Click this website. Ayan. Posting on your screens. Pagka-click nyo ng website na yan, click nyo agad. Start bidding. Pagka-start bidding nyo, make sure that yung weekly bidding ninyo ay from Wednesday to Sunday, 12 midnight ang cut-off nyan guys. And results are announced 3 banking days after. So Wednesday, the following week, i-announce kung nanalo kayo sa bidding. Then syempre, as is, where is ang mga units dito. The bank assumes that the clients kayo have conducted their due diligence prior to confirmation of the sale. Either mag-due diligence kayo or manood kayo ng ating weekly episodes. Any error and details of the unit are unintended and shall not be considered as misrepresentations or withholding of information. Details are subject to change without prior notice. Tama nga naman. Disclaimer na yan, guys. All offers received is subject to the final approval of the management. So, viewing, guys, is from 9 a.m. to 4 p.m. dito. So, 7 ang warehouse nila, guys. Meron sa Tagaytay, meron sa Calamba, meron sa Sucat, meron sa Parañaque, meron sa Muntinlupa, meron sa Calamba, meron sa Las Piñas. And you may reach Property Management Division sales on the following contact numbers. Ayan, flashing on your screens. Si Miss Crislin Balute, napakabait niyan at very responsive. Email, andyan, flashing on your screens. Any error daw or typographical errors in nature and must not be construed as misrepresentation on the part of the bank. Yun lang tandaan nyo. Di nila sinasadya yan kung merong mga minor errors. Ayun. Doon naman sa nagtatanong, Tito Rich, gusto ko nang bilihin. Ayoko na mag-bidding. Ayan, ito po yung guide. Buti nanood kayo. Mondays and Tuesdays po sa Security Bank. Wala nang bidding. Buy now price yan every Monday and Tuesday. Pero it is higher by 25% compared dito sa ating Wednesday to Sunday. Kung ano ang matitira pang units na hindi nabenta ng buy now price sa Monday and Tuesday, Wednesday to Sunday, yan yung ibibid natin. At ito ang fini-feature ko sa aking mga weekly episodes. So, stay updated sa mga best finds. Subscribe lang.
and click that notification bell para lagi kang updated. Pagka-post ko pa lang, mapanood mo na dahil baka maunahan ka. That's all for this week, guys. At sa mga kapanood ng guide, good luck. God bless. Hanggang sa susunod mong paghahanap ng pinapangarap mong sasakyan, yung swak sa budget, pasado sa misis at hindi ka ititirik, kita-kits uli sa ating weekly tagpuan sa susunod na stockyard showroom o kung saan mang gulong na umiikot, makinang umaandar, at pag-asang hindi pa naka-check engine. God bless.